Hello, Logos Well Baptist Church. This time, ang ating pag-aaralan ay ang James chapter number 5, verse number 1 down to verse number 20 po ito. We will cover the entire chapter. Ang title po ng ating pag-aaralan ay What Can We Learn from this Pandemic? Ano ang ating maaring nakita at mapapag-aralan at maaring matutunan sa kabila na nga na tayo po ay nakakaranas ng pandaigdigang problemang pangkalusugan, no? Official na diniklara ito ng WHO o ng World Health Organization na ang coronavirus o itong COVID-19 ay isa ng pandemic. Pag sinabi po nating pandemic, hindi na lamang ito problema ng isa, dalawa, tatlo, apat, limang bansa. Ito po ay problema na at umaapekto na sa pangkalahatan. Ibig sabihin, wala na pong exempted. Lahat ng kontinente, sinakop na po nito simula sa Asia, napunta sa Europa, napunta sa Amerika, at napunta sa Africa at nakarating na rin sa Australia at wala na pong lugar, wala nang kontinente, no? Kung mayroong mang bansa na hindi pa naapektuhan nito, kung meron man pero tiyak na wala na pong kontinente na hindi po narating maliban na lamang sa Antarctica sapagkat wala pong tao roon. Sa James chapter 5, makikita po natin ano po ba ang matututunan natin sa mga pangyayari sa ating paligid. Sabi sa verse 1, Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silvers is conquered, and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. And ye have heaped treasure together for the last days. So makikita natin, unang-una makikita natin mga kapatid, na this pandemic may be a warning of God's judgment. Medyo malayo na ang ating narating bilang sangkatauhan. Malaki-laki na ang ating nagawa, no? Bilang human, mga kapatid, human beings, or bilang tao sa kalikasan. Biro mo, sabi ng mga pag-aaral, maraming teorya kung saan ang galing ang sakit na ito. Sabi nila ito po ay galing sa hayop na nagawang tumawid sa barriers, kasi sabi nung araw ang mga sakit ng hayop ay sa hayop lamang, no? Kaya halos lahat ng mga pandemic o halos lahat ng mga nakakamatay ng mga viruses ay actually galing po sa hayop o sakit ng hayop na nagawang tumawid at naminsala sa tao. Hindi lang nila mai-dokumento kung ang Black Plague at ang Spanish flu no nangyari at the end of 19th century, patawid sa 20th century, tayo po na sa 21st century na ngayon. Hindi na nila na i-dokumento kung ang Spanish flu ay galing din sa hayop o ito'y virus din na galing sa hayop. So sabi nila ito po ay galing sa malamang sa panike o sa isa pang panggulin o balintong ang tawag natin, sapagkat ito po ay kinakain dun sa China. Hindi natin alam. Maaring ito din po ay galing sa bio lab, no? Na disenyo para gawing sandata o biological warfare na gagamitin, mga kapatid, sa giyera, no? Sabi ng isang bilyonaryo na kilala sa Amerika at sa buong mundo, ang may-ari ng Microsoft, sabi niya hindi na oobra ang nuclear war sapagkat alam ng Amerika at alam ng mga superpowers na pagka ginamitan natin ng nuclear bomb, ang anumang digmaan, ang idudulot nito ay maaring mabura ang ating lahi, ang tao sa mundo. Kaya hindi nila gagamitin yon. In fact, sabi nila tahimik lang noon pang mga panahon, mga kapatid, ng during sa kasagsagan ng Cold War, hininto na nila ang mga programa
ng nuclear weapon. At ang kanilang pinag-aralan ay iyong mga biochemical weapon na ito nga, yung sabi nila yung anthrax, no? Yung SARS, yung MERS, at itong SARS-CoV-2 o itong coronavirus ay sabi nila sinadyang pakawalan at ito estratehiya para yumaman, no? Ang isang bansa. Sabi nila marahil ang China ay alam na kung ano po ang gamot, no? Kaya sabi nila marahil ang China ay para galing sa tanyag na sick man of Asia, ay ngayon ay tatawagin siyang the doctor of the world, sapagkat anong ibibigay niya? Ibibigay niya ay vaccine, ibibigay niya ay gamot sa COVID-19 na ito. At unti-unti nagpapadala sila ng mga team of doctors, no? Sa Italy nakita natin, at in fact sa Pilipinas sila po ay pupunta rin. So marahil bago pa, kung titingnan mo ang teorya na ito po ay gawa ng tao at galing sa laboratorio, bago pa ito naminsala, meron na silang gamot at meron na silang vaccine at alam na nila kung paano ito pigilan, no? Mga kapatid, kung ito man ay kagagawa ng tao, unang-una makikita natin dito sa verse na ito, tayo po ay binabalaan ng Panginoon ng kanyang judgment, no? Tingnan mo diyan mga kapatid sa verse number 15. Ye have lived in pleasure on the earth and have been wanton, and ye nourish your hearts as the day of slaughter. Ye have condemned and killed the just, no? Pero mo, kung totoong gawa ito ng tao, it is not only a murder, no? Ito ay genocide, no? Ito po ay genocide sapagkat hindi lang homicide, hindi lang isang tao pinatay mo, isang lahi, no? At halos lahat ng bansa sa Amerika, sa mga kapatid, tumawid na sa 600,000 ang nagkasakit, no? At ang mga namatay ay umabot na sa 4,000 sa Italy, 3,000 sa China, at palapit na rin sa 4,000 ang Spain. Mga kapatid, sa kanila siguro gain ng tinitingnan nila, pero mga kapatid, tiyak na ang Panginoon na hindi natutulog. Tiyak na ang Panginoon ay nire-reserve ang kanyang judgment. Tingnan mo sa verse number 5. No? As the day, sabi niya, ye have nourished your hearts as in the day of slaughter. Ye have condemned and killed the just, and he doth not resist you. So, maraming inosente na hindi nakaligtas. Pero mo, yung ating mga frontliners as of now, meron ng siyam na mga doctors, no? Ang isa doon ay president pa ng Cardiology Society, na mga doktor na magagaling sa puso. Ang expert nila ay puso. Namatay. Merong isang 34 years old na doktor na ang kanyang kwento ay mahirap lang sila. At siya po ay naging scholar, no? ng isang eskwelahan. At siya po ay ikakasal at siya po ay anak ng pastor. At the age of 34, namatay, nagka-contract sa virus dahil nagsinungaling ang kanyang pasyente na galing pala sa China. So, pero marami mga inosente na dadamay dito. Kung titingnan mo, titingnan mo parang napaka-unfair. Hindi po unfair ang Panginoon, no? Tayo po mga kapatid ay nagkakasala, no? Minsan kagagawa ng tao, tinahayaan ng Panginoon para mapukaw ang ating pananampalataya sa Kanya. So number 1 mga kapatid, unang-unang makikita natin dito at matututunan natin sa pandemic na ito na ang Panginoon ay nagbibigay ng babala sa atin about His judgment. Ano? His judgment. Sa ating binasa mga kapatid, no? Sa ating pinagbubulayan noong nakaraan, balikan po natin sa 2 Chronicles chapter number 7.
verse number 13 to 14. Ito po mga kapatid ay parang nakikita natin na ang kamay ng Panginoon ay nakikita natin sa pangyayari pong ito. In verse number 13, tingnan po ninyo. If I shut up heaven, that there be no rain. Or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sins, and will heal their land. So makikita natin tatlong bagay halos parang nangyari mga kapatid sa taong ito. Unang-una sabi niya sa verse number 13, 2 Chronicles chapter 7, sabi niya, if I shut heaven, that there will be no rain. So nakita natin ang sunog sa Korea, ang sunog sa Australia, no? Ang sunog diyan sa Cordillera. Ang dahilan nun mga kapatid dahil hindi po umuulan sa mga lugar na yun. At nagpray ang mga Kristiyano para na bumagsak ang ulan, para mamatay po ang sunog doon sa Australia. Pero mga kapatid, sabi nila, they are counting to billions of wild species of animals, mga kapatid, ang napinsala dahil sa sunog na yan. So God can cause heaven, mga kapatid, not to give rain. At pangalawa, ito na nga, pagkatapos nun, sa Africa, nagsimula yung locust na yan. Biro mo yung locust, yung balang na yan, yung grasshoppers na yan, mga kapatid, sa kapal ng dami ng mga balang na yan, kilometrong pinag-uusapan mo. Ganon sila kakapal. Na tumatawid from country to country at sinisira ang mga pananim. Yan pong sabi dyan. That there be no rain, or I command the locusts to devour the land. At itong pangatlo, no? Or if I send pestilence among my people. Minsan pagka tayo ay ang church pinupukaw din ng Panginoon dahil hindi na tayo nagiging mga mananampalataya na kung ano pong nararapat Minsan ina-adjust natin ang standard ng Panginoon para tayo mapagbigyan ng ating gusto. Hindi po ganoon. Kaya tayo minsan mga kapatid pinapadaan ng Panginoon sa pagsubok. Pero marami sa atin ginagawang dahilan ng trabaho, ginagawang dahilan ng pagiging busy para hindi pumunta sa simbahan. Ngayon, kung hindi ka nananabik sa simbahan dahil hindi tayo nakakapagtipon, ewan ko na lang. Sana mga kapatid, matapos ang pandemic na ito, ang magiging reaction natin, tayo uhaw para makapagsama-sama sa pananambahan. Dahil matagal na natin ginawa na excuse na hindi tayo makakapunta sa simbahan dahil ganito, dahil ganyan. Yung iba, mga kapatid, gawin na natin example, nagpray na magkatrabaho. Nung wala pang trabaho ay active sa simbahan. Pinagpray na magkatrabaho. Nagkatrabaho mga kapatid, ano nangyari? Yung trabaho na yun, yung dinadahilan kung bakit hindi siya nakapag-attend sa church. Ngayon, binigay ng Panginoon, o ginawa ng Panginoon dahil sa pandemic na ito, kahit simbahan hindi makakapagtipon. Yung iba siguro sa inyo natutuwa. Ay, salamat, hindi na ako makaka-attend. May dahilan ako. Hindi ganyan dapat ang attitude natin. Tandaan natin mga kapatid, kung hindi ka napukaw sa mga pangyayaring ito, may problema sa pagiging Kristiyano. Ang solusyon para itigilin ng Panginoon ito, sabi sa verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, sabi niya, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Buong lupa, buong bansa natin ngayon ay may sakit. Hindi lamang mga tao, but as a government, as a country, as a nation, our country, kaya nga tayo mayroong community quarantine because our country is sick. Nangangapa ang ating DOH. Nakikita natin mga kapatid kung paano nangangapa ang ating gobyerno. Kulang tayo sa tao, kulang tayo sa mga frontliners. Hindi tayo preparado para sa ganitong mga pangyayari. Mga kapatid, kung ikaw hindi lumapit sa Panginoon dahil sa pangyayaring ito, mayroon tayong problema. There's a judgment. There is judgment. Tingnan po na yun sa verse number 7. Be patient therefore, brethren, and to the coming of the Lord.
Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, that hath patience for it until receive the early latter rain. Verse 8, be also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Oh, malapit na bumalik ang Panginoon. Malapit na. Mga kapatid, ang mundo palala ng palala. Ang kultura pasama ng pasama. Oh? Ang ugali ng tao at ang kaugalian ng tao palayo ng palayo. Mga kapatid, wala nang ibang papuntahan. Tayo po ay malapit na sa muling pagbabalik ng Panginoon. Nagiging materialistic na kahit ang simbahan. Ang mga anak ng Diyos, para pang mga kapatid, hindi mo na mawari kung ito ba'y mainit sa paglilingkod o para bagang hindi mo na alam kung sino ang totoo at hindi. Ano? Verse number 9, grudge not against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth, sabi niya, before the door. Take, my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord, an example of suffering, affliction, and of patience. No? So makita natin, mga kapatid, unang-una, makikita natin sa pandemic na ito na tayo ay pinibigyang babala ng Panginoon. Na ang mga pangyayari na yan, ang mga kasamaan ng tao na yan, hindi yan walang parusa. Hindi yan walang paghukom. Huhukuman lahat ng Panginoon yan. There is a judgment, mga kapatid. Number 2, tinuruan tayong maging pasensyoso. Pero mo, mga kapatid, sino bang hindi naiinip na nasa bahay lang? No? Si Eunice, inip na. Ha? Kanina nagwawala, gustong lumabas. Walang magawa. Pagka nandiyan ka sa labas, mga kapatid, sasawayin ka ng barangay dahil hindi dapat na sa labas. Ano? Pero tinuturuan tayo ng Panginoon. Ewan ko ano nangyari sa atin. Tayo ba ay naging mapagpanalangin? Tayo ba ay nagiging malapit sa Panginoon dahil sa pandemic na ito? Baka tayo lalong lumayo, mga kapatid. Dapat tayo magsisi. Ano? Dapat tayo magsisi. In verse number 12, verse number 13, is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Sabi niya, and any sick among you? Let him call in the elders of the church, and let them pray over him, anoint him with oil in the name of the Lord. Sabi niya, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if have committed sins, they shall be forgiven. Itong verse number 16, ano pa, mga kapatid, number 3, tinuruan tayo na manalangin. Of course, sa panalangin, tinuturo natin palagi yung acts na yan. No? Adoration, confession, thanksgiving, sa kahihingi, supplication. You cannot pray, mga kapatid, without confessing your sin. And in fact, dito po, sa panahong ito, in verse number 16, no? Kung tayo nagkasala sa kapatiran, kung tayo nagkasala sa ating kapwa mananampalataya, sabi ng Panginoon, ito yung mga panahon para tayo ay mag-amin ng ating pagkakasala. No? Sabi dyan sa verse number 16, confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. No? The effectual prayer of a righteous man availeth much. No? Ibig sabihin ng righteous, hindi na walang kasalanan. Ibig sabihin ng righteous, mga kapatid, yun pong handang umamin sa kanyang pagkakasala, lalo't na pag alam niya na siya ay nagkasala sa kanyang kapatid. No? So this evening, mga kapatid, nakita natin tatlong bagay ang ating naoobserbahan sa pangyayaring ito. Unang-una, nire-remind tayo ng Diyos ng judgment. Oh? Hindi bulag ang Panginoon sa ating ginagawa. Hindi bulag ang Panginoon sa mga pangyayari sa ating buhay. There is a judgment day sa Panginoon. Pangalawa, tinuruan tayo magiging pasensyoso. Hindi tayo dapat pabugso-bugso. Hindi tayo dapat tinuruan tayo na hindi pala, ngayon, may mga bagay na gusto nating gawin, pero hindi natin magawa. Ganun din sa buhay Kristiyano. Hindi lahat ng gusto nating gawin, dapat gawin natin. Dapat matuto tayong magtimpe, matuto tayong magpigil, at matuto tayong gumawa ng tama at hindi gawin ang mga mali. Number 3, tinuruan tayo, mga kapatid, na ang panalangin natin ay may kapangyarihan. No?
Pero bago na tugunin ng Panginoon yung panalangin na yan, mga kapatid, kinakailangan na matino ang ating puso. Our hearts is right with God and right with our fellow believers. O ikaw ba ay mayroong dapat i-confess sa Panginoon? Ilapit natin sa Panginoon. Mga kapatid, sabi dyan sa verse number 13, if any among you afflicted, let him pray. Is any merry? Let him sing let him sing psalms. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick. Ang pananalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. And the Lord shall rise him up, and sabi niya, if he hath committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one with another, and pray for one another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. No? In verse number 17, Elias was a subject in like passion as we are. Nakita natin mga kapatid na si Elijah, nung panahon niya, he prayed that there will be no rain, hindi umulan. Nag-pray siya na umulan, nagbigay ang Panginoon ng ulan. Sabi niya, pero sinabi dito na si Elijah, kagaya din natin. He is human also. No? Sabi niya, he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not. And the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth fruit. Brethren, if any of you err from the truth, and one convert him, let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save the soul from death, and he shall hide the multitude of sin. So tatlong bagay. Marahil mga kapatid, ang karamdaman ito ay nagpapahiwatig ang Panginoon na dapat tayong umiwas sa pagkakasala sapagkat alam ng Diyos ang mga pangyayari. Judgment. It is a warning about the coming judgment. Number 2, tinuruan tayo maging pasensyoso. Humahaba ang ating pasensya. Number 3, tinuruan tayo ng manalangin ng masinsinan. Mga kapatid, let's continue to pray for one another. I-pray natin si Aldrin, pray natin si Gladys, pray natin si Sir Karen, pray natin si Peter, pray natin mga kapatid yung ating mga kapatid sa abroad. Continue to pray for them. While we're praying for one another, let's pray for them also. Sabi ko nga sa post ko sa Facebook, every time I see my wife go out for work every day, it feels for me na parang pupunta siya at sasabak siya sa gera. Para bagang ako'y natatakot para sa kanyang kaligtasan. Pero alam ko, pag ito'y linapit ko sa Panginoon, at siya'y anak din ng Panginoon, at siya'y asawa ng pastor, at ina ng anak ng pastor, iingatan siya ng Panginoon. Mga kapatid, let's continue to pray para po matapos na ang pandemic na ito. At sana matapos man ang pandemic na ito, mga kapatid, ang magiging resulta nito sa atin as individual, as a church, ay hindi tayo magiging masama kung hindi tayo po ay nakilala natin ang Panginoon natin. Ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. So this time, mga kapatid, let's pray. Heavenly Father, we thank you that you are God, ng Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. At Lord, nire-remind mo kami na wala pong bagay na hindi mo kayang gawin. Lord, tinuruan mo kami na maging mapagbata at mapagpasensya sa mga oras na hindi namin magagawa ang aming gustong gawin. Tinuruan mo kami, Panginoon, na manalangin para sa isa't isa. Lord, this evening we pray that you will bless everyone. I pray that you will envelop us with your protection. Shield us from this disease. Ang may mga nararamdaman ay pagalingin mo. Ang aming gobyerno ay pagalingin mo, Panginoon. Ang aming gobyerno, Panginoon, ay bigyan mo ng talino at dunong ang mga namumuno para, Panginoon, kanilang matugunan ng maayos
at magawa nila ang kanilang tungkulin ng nasa ayos, Panginoon. Lord, aking panalangin na gabayan mo ang aming mga scientifico na sila po ay makagawa ng gamot para po, Panginoon, mapigil na ang paninira at pananalasa ng sakit na ito. Panginoon, kami po ay umaasa sa iyo. Wala kaming ibang lalapitan, wala kaming ibang mapupuntahan. Nakita namin na ang pera ay hindi gagana sa mga oras na ito. Ang sakit na ito ay parang equalizer na walang mayaman, walang mahirap pag tinamaan ang sakit na ito. And Lord, ikaw lamang ang aming inaasahan at nilalapitan. Panginoon, pagpalain mo po kami. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.